Muli, magandang umaga po sa bawat isa. At tunay nga po na magandang umaga din po sa bawat isang nanonood sa amin sa online service. Bagamat maulan, ay salamat sa Diyos dahil tayo po nagkita-kita at kayo po pumunta sa church para magsumamba at magpuri sa Panginoon. Glory to God. Ngayon po umaga, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Siya mismo ang magpapaliwanag sa atin kung ano yung kanyang ibig sabihin. Mababasa po atin ang ating pong teksto sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Basahin po natin sa New King James Version. Basahin ko lang po. Huwag na po natin. Basahin ko lang po. Sige po. Sabi po doon, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast." Verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." Sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog. "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos." Verse 9, "Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sinuman ay huwag magmalaki." Verse 10, "Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y natin lakaran." Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Ang ating pong topic ngayon pong umaga is the grace of God. Di ba? Wow. Walang nag-react. Amen. Para bang, "Pastor, ordinaryo yan eh. Alam na alam ko na yan, yung the grace of God. Alam ko na yan, yung biyaya ng Diyos." Kumbaga, parang walang dating na sa akin yan kasi narinig ko na yan. Mga kapatid, mga minamahal, 10 years old po ako, 11 or 12 years old po ako, naririnig ko na po yung the grace of God, yung biyaya ng Diyos. Siguro po sa buong buhay ko, until now, habang ako po ay nakatayo sa inyong harapan, almost 500 times or even 1,000 times, napakinggan ko na yung salitang the grace of God. Pero ang mahirap po, hindi ko po siya naintindihan. Hindi ko po siya naunawaan. Hindi ko po siya isinapuso. Hindi ko siya nilagay sa akin isipan. Hindi ko nilagay sa akin pong kaluluwa, yung the grace of God. Alam niyo po, hindi ko siya maintindihan. Until such time na ipinaunawa sa akin ng Panginoon ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung biyaya ng Diyos, yung the grace of God, ay hindi po natin maintindihan kapag tayo ay nanonood ng TV. The grace of God, hindi po natin siya maintindihan kapag tayo ay nag-scroll sa Facebook. The grace of God, hindi po natin siya maintindihan kapag tayo po nagbabasa ng dyaryo, nagbabasa ng magazine. The grace of God, hindi po natin siya maintindihan kapag tayo po ay may ginagawang iba. The only thing na maintindihan po natin ang biyaya ng Diyos, the grace of God, is kapag binubuklat mo yung salita ng Diyos. The only thing na maunawaan mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo kapag sinimulan mong basahin yung salita ng Panginoon. Pag sinimulan mo na ikaw ay magbuklat ng salita ng Panginoon, doon mo maintindihan yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po kasi sa Tagalog, biyaya po ang translation. Di ba? Biyaya yung ang translation ng the grace of God. Pero alam niyo po, para sa akin, habang binabasa ko, habang pinag-aaralan ko, habang binubulay-bulay ko, habang ninilay-nilay ko ang Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9, hanggang 10, ito po ay maunawaan po natin na higit ito sa biyaya. Kasi alam niyo po, pag sinabing biyaya, ang nasa isipan po natin lagi ay yung blessing. Wala pong masama sa blessing. Di ba? May pera ka,
Marami kang masaya ka, may pamilya ka, may bahay ka, may pagkain ka. Yun ang akala natin biyaya ng Diyos. Dahil yun ang blessing. Mga kapatid, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos, the grace of God is more than a blessing. Is more than a blessing. Kaya nga po kung babasahin natin verse 7, yung verse 7 dyan sa chapter 2, verse 7, sabi doon, hindi masukat na kayamanan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Hindi masukat na kayamanan ng Diyos. Alam niyo po, pag sinabing grace sa Greek word, yung grace, ang ibig sabihin po nito ay chari. Kaya nga po, ang ating pong pastor ay sila Sister Grace ay pinangalan right after the grace yung kanila pong business. Kasi nga po, chari means unmerited favor. Di ba? Ito po ay pabor. Kapag sinabing pabor or unmerited favor, ito po ay hindi natin kinuha. Wala tayong ginawa para makuha po natin. Ito ay ibinigay sa atin. Pag sinabing pabor, ibig sabihin, hindi ka kumilos, hindi ka gumalaw, wala kang ginawang ni anumang bagay. Tanging yung tao lang ang nagbigay sa iyo ng pabor. Yung tao na nagbigay sa iyo ng pabor, siya lang talagang bukas loob na nagbigay sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng chari, unmerited favor. Wala kang ginawa. Wala kang ka-effort. At mga kapatid, mga minamahal, ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Yung unmerited favor. Na higit pa sa pera, higit pa sa ari-arian, higit pa sa pamilya, higit pa sa trabaho, higit pa sa anumang bagay na meron ka, ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat hindi masukat na kayamanan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, yung favor niya sa atin. Yung grace niya sa atin, every day ng buhay po natin. At ito ay natutunan ko habang pinag-aaralan ko yung salita ng Panginoon, habang binabasa mo yung salita ng Panginoon, maintindihan mo na yung grace ni Lord every day sa buhay po natin. Diba? Every day naranasan po natin to because nandoon lagi yung favor ni Lord sa atin. Naniniwala po ba kayo? Alam nyo, hindi ko alam kung dahil malamig yung panahon kaya hindi tayo makapag-react o dahil sa hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko. Di ba? Pero ganun pa man, ituloy po natin. Kailangan natin ituloy ang salita ng Panginoon. Di ba? Kasi hindi ko po malaman kung kayo po'y nilalamig o talagang naintindihan nyo po yung ibig kong sabihin, yung unmerited favor ni Lord sa buhay po natin. Kasi dapat natin maintindihan. Yun, kumbaga, kasi ganito po Kaya po ako, ang buhay ko po ay hindi po ganun ka-perfecto, hindi ka ganun katuloy-tuloy sa Panginoon kasi hindi ko naintindihan yung grace. Sabi ko nga po sa inyo, 10 years old ako, 11 years old, 12 years old ako, narinig ko yung the grace of God. Pero bumaksak pa rin po ako sa kasalanan. Marami akong ginawang kasalanan sa buhay ko. In spite and despite na narinig ko yung salitang grace. Kasi hindi ko siya naintindihan. And the main reason kung bakit gusto ko pong ipaunawa sa inyo, ipaintindi sa inyo yung grace. Bakit po? Kasi yung grace ni Lord ang magdadala po sa atin para tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Pag naunawaan mo yung pabor ng Diyos sa buhay mo, pag naunawaan mo yung unmerited favor ng Lord sa buhay mo, yung chari na tinatawag, hindi ka nalalayo sa Panginoon at hindi ka magpapaliko-liko. Hindi ka pupunta sa kaliwa, hindi ka pupunta sa kanan, hindi ka pupunta sa likod, kundi didiretso ka at magpapatuloy ka at mag-a-advance ka at gagawin mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Gagawin mo yung kung ano ang pinagagawa sa ng Panginoon. You will advance the kingdom of God kapag naintindihan mo yung grace. Kaya ako po, marami po akong pinanghinayangan sa buhay ko. Hindi naman lahat pinanghinayangan ko sa buhay ko. Marami po akong pinanghinayangan
nauutal po talaga, na pinanghihinayangan sa buhay ko. Bakit po? Marami akong oras, marami akong araw, marami akong mga panahon, marami akong pera, na mga bagay na nagugol sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung naintindihan ko lang yung grace of God, kung maaga ko lang naintindihan yung salitang grace of God, hindi na po ako nagpaliko-liko pa. Hindi na ako sumigway pa sa buhay ko. Kaya sinasabi ko po ito sa inyo dahil sasabihin niyo sa akin, Pastor Arnel, basic na basic yan. Alam na alam ko yung grace of God. Basic na basic yan. Pero mga kapatid, mga minamahal, pag hindi mo naintindihan yung grace of God, magsisegue ka sa buhay mo. Maniwala kayo sa akin, lumaki ako sa isang pamilya na kung saan may salita ng Diyos. Lumaki ako sa pamilya na kung saan ang salita ng Diyos ay itinuturo. Lumaki ako sa simbahan na kung saan ang mga bata ay talagang tinuturuan ng salita ng Panginoon. Pero hindi ako lumaki na sumusunod sa Diyos. Bakit? Dahil hindi ko naintindihan ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Kaya gusto ko pong ipaunawa sa inyo yung bagay na to. Kasi kapag naunawaan po natin to, wala ka nang sasayangin oras sa buhay mo. Wala kang sasayangin panahon sa buhay mo. Wala kang sasayangin na pera sa buhay mo. Wala kang sasayangin na anumang bagay sa buhay mo sapagkat lahat ibibigay mo sa Diyos. Ngayon pong umaga, ano ba ang benefits ng biyaya ng Diyos sa atin? What are the benefits of the grace of God sa buhay po natin? Ano ba yung biyaya? Ano bang benepisyo? Ito ang gustong-gusto po natin mapakinggan lagi. Di po ba? Aminin man natin o hindi. Sa lahat ng bagay, kailangan natin ng benepisyo. At alam niyo po, ang pinakamalaking benepisyo ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Sa SSS, meron kang benepisyo. Sa GSIS, meron kang benepisyo. Sa trabaho mo, meron kang benepisyo. Sa negosyo mo, meron kang benepisyo. Sa church, meron kang benepisyo. Pero alam niyo po, ang pinakamalaking benepisyo ay walang iba kundi sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi yon ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Yon ang pabor ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Yun ang pabor ng Diyos sa buhay po natin. Ano ba yung unang-unang benepisyo? What are the benefits of the grace of God? Ang unang-unang benepisyo, the grace of God brings salvation. Pastor Arnel, talaga, alam ko na yan eh. Narinig ko na yan. The grace of God brings salvation. Alam ko na yan eh. Ang problema, naintindihan mo ba? Na-appreciate mo ba that you are redeemed? Na-appreciate mo ba that the salvation of God sa buhay mo? Or you are just taking for granted in the grace of God sa buhay po natin? Alam niyo po, yun, biyaya ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, ay dumating sa atin. Hindi hinanap natin. Basahin niyo ang Biblia. Pag binasa niyo ang Bible, sabi doon, the grace of God comes to us. Hindi sinabi doon, the grace of God seek by us. Kundi, the grace of God comes to us. Yung biyaya ng Diyos ang lumapit sa atin. Yung pabor ng Diyos ang lumapit sa atin. Ang Diyos mismo ang naglapit ng kanyang biyaya sa atin. Hindi ba tayo natutuwa sa bagay na yon? Hindi halatang natutuwa po kayo, mga kapatid. Di ba? Hindi halatang natutuwa po kayo. Di ba? Kasi alam nyo, pag naintindihan po natin that the grace of God brings salvation, ito po ay, ang biyaya ng Diyos ay nabibigay po sa atin ng kaligtasan. Pag sinabi pong kaligtasan, save, sa Greek word po nito ay sozo. Di ba? Lagi po natin ito naririnig. Lagi naman po natin itong naririnig na translation ng save is sozo. Ano bang ibig sabihin ng sozo? Di ba? Ibig sabihin, ginawang buo.
Di ba? Ginawa kang buo. Alam nyo, marami sa atin broken lives. Ako, broken lives ako dati. Broken spirit, broken heart, lahat ng broken nasa akin. Bakit po? Marami akong pinagdaanan sa buhay na nagbigay ng brokenness sa buhay ko. Pero ang Diyos ang nagbigay sa akin ng pagkabuo. Di ba? Na maraming bagay sa buhay ko na kung saan sinasabi ko kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Hindi ako buo. Hindi ko kayang magturo. Hindi ko kayang mangaral ng iyong salita. Hindi ko kayang ipahayag ang iyong salita sapagkat ang buhay ko ay hindi buo. Pero pinaintindi sa akin ng Panginoon yung salitang so-so. Yung ibig sabihin ay whole. Binuo tayo ng Panginoon. May mga tao sa atin, broken family. Di ba? Broken lives, broken family, broken financially, broken spiritually, broken emotionally. Pero ginawa tayong buo ng Panginoon. God save us. Diba? Pangalawa, sabi doon is restored, ibinalik. Alam niyo po mga kapatid, ganito. Kapag naintindihan mo na ikaw iniligtas ng Panginoon, kapag naintindihan mo yung biyaya ng Panginoon, naintindihan mo yung pabor ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay ibinalik ng Diyos, restored, pinanumbalik ng Panginoon. Bakit po? Kasi katulad sinabi ni Pastor Bong kanina, ang lahat ng tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Dahil kay Adan. Pero dahil kay Kristo, tayo ay nanumbalik sa Diyos. Di ba? Tayo ay nanumbalik sa Panginoon. Alam niyo po, yung salitang restoration, ito po ay hindi magagawa. Sabihin ko po sa inyo, hindi ito magagawa ng kahit sa sinong pinakamagaling na tao dito sa ibabaw ng lupa. At pinakamatalinong tao dito sa ibabaw ng lupa, pinakakilalang tao dito sa ibabaw ng lupa, pinakamayaman na tao dito sa ibabaw ng lupa, pinakasikat na tao dito sa ibabaw ng lupa, hindi po pwedeng magawa ang restoration. Kahit na sinong tao dito sa ibabaw ng lupa. Ang makakagawa ng restoration ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos, si Jesus. Wala nang iba pa. Kaya nga po, kapag naintindihan mo yung so-so, yung kaligtasan, na ikaw ay ibinalik ng Panginoon. Ibinalik ka sa dati mong kalalagayan, sa totoo mong kalagayan. Ano ba yung totoo nating kalagayan? Tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay sa Diyos, tayo ay para sa Diyos, ikaw ay sa Diyos, ikaw ay dapat sumunod sa Diyos. Iyon ang totoong kalagayan po natin. Kapag naintindihan po natin to, di ba? Ma-appreciate mo yung pabor ng Diyos sa buhay mo. Ma-appreciate mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Yung grace ni Lord sa iyo. Di ba? Pangatlo na ibig sabihin ng so-so is healed. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, tumingin kayo sa paligid ninyo, tumingin kayo sa kaliwa, tumingin kayo sa kanan, tumingin kayo sa likod, tumingin kayo sa harap, and even tumingin kayo sa baba. Lahat ng tao dumadaing dahil may karamdaman. Ang daming tao ngayon may sakit. Ang daming tao ngayon talagang ang kanilang katawan ay naglulupaypay, di ba? Kaya nga ngayon pag lumabas ka ng bahay, kung hindi diabetes, high blood, cancer, maririnig mo lahat ng uri ng sakit. Bakit? Kasi nga ngayon, we are living in the last days. At ang nais ng demonyo, mawala tayo sa kaligtasan, mawala tayo sa biyaya ng Lord, mawala tayo sa pabor ni Lord. Ang nais ng Diyos, ang nais ng demonyo sa atin, tayo po ay hindi natin makita yung biyaya ng Diyos, yung pabor ng Diyos, makita natin yung sakit. Makita natin kung gaano ka-imposible, kung gaano katindi ang gawa niya, imbis na yung gawa ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, pag sinabing so-so, ibig sabihin, you are healed. Ang so-so po ay saved with D, meaning past tense. Tayo po'y naligtas na. Lahat ng yan, whole, restored, healed, ay past tense. Ibig sabihin, nangyari na sa buhay po natin. Ang problema, hindi natin naranasan kasi hindi natin naintindihan, hindi natin pinaniniwalaan, at hindi natin tinatayuan
ang pabor ng Diyos sa buhay po natin. Di ba? Kasi nga po, we are healed. Tayo po ay magaling na. Kaya nga, every time na meron tayong mga mahal sa buhay, every time na ikaw mismo ay nagkakasakit, sabihin mo sa sarili mo na ikaw ay magaling na. Diba? Ikaw ay magaling na. Ikaw ay magaling na. Ikaw ay ginawa ng buo ng Diyos. You are healed. Diba? Pang-apat, sabi doon, ang ibig sabihin ng yung save is delivered. Ano ibig sabihin ng delivered? Yung bang ikaw ay pinalaya. Diba? You are delivered. Alam niyo sa totoo lang po, ang tao lagi po naghahanap ng kalayaan. Di ba? Magmula pa, basahin natin yung history ng Pilipinas, history ng Amerika, history ng iba't ibang bansa. Lahat po nagsimula sa pakikipaglaban. Bakit? Nais po nila ng kalayaan. At alam niyo po kung bakit? Kasi nga ang tao, talagang malaya dapat ang tao. Ang problema, kaya tayo nagkaroon ng tinatawag na pagkaalipin sa lahat ng uri, lalo-lalo na sa kasalanan, lalo-lalo na sa ibang tao, sa ibang bansa. Bakit? Kasi nga, meron pong gumagapos at walang iba kundi ang kasalanan. Diba? Ang kasalanan. Pero praise God, praise to our Lord Jesus Christ. Kapag naintindihan mo, naunawaan mo yung ibig sabihin ng grace, yung favor ni Lord, malalaman mo that you are being delivered. Diba? Kaya nga po, sa panalangin ng Panginoon Jesucristo, na tinuro niya sa atin, sabi niya doon, deliver us from all evil. Diba? Sa totoo lang po, dati, yung binabasa ko to, akala ko kasi, delivered us, dalhin mo kami sa kasamaan. Kasi delivered, ibig sabihin, ay dalhin. Diba? Dalhin. Diba? Pero pag pinag-aralan mo mabuti, ibig sabihin ng deliverance, ibig sabihin pinalaya. Palayain ka sa lahat ng kasamaan. Palayain ka sa lahat ng gawa ng masama. Kaya nga po, tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo naniniwala sa anumang bagay na gawa ng demonyo. Na tayo napoposes, na tayo ganito, na tayo ganyan, wala. Bakit? Because we are being delivered by the blood of Jesus Christ. We are being delivered by the grace of God. Diba? We are delivered. Hindi tayo naniniwala sa mga sabi-sabing aral, hindi tayo naniniwala sa mga bagay ng katuruan ng tao. Bakit? Kasi nga we are delivered. Diba? Yun ang grace ni Lord sa atin. Yun ang favor ni Lord sa atin. Diba? Na tayo hindi naniniwala sa anumang bagay na tinuturo ng tao. Naniniwala tayo kung anumang bagay na tinuturo ng salita ng Diyos. Kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Nandito ang biyaya ng Diyos, nandito yung grace ni Lord sa atin. Ito ang paniwalaan po natin. We are delivered. Di ba? At ang pinakahuli na ibig sabihin ng o save ay preserve. Di ba? Alam nyo, hindi ka lamang niya inilayo, pinalaya, kundi ikaw ay kanyang pinireserve. Ibig sabihin, ikaw ay kanyang talagang, ano bang Tagalog ng preserve? Ikaw ay kanyang, kumbaga, minarkahan na para sa kanya. Kumbaga, ikaw talaga ay para sa Diyos. Di ba? Kumbaga, kaya nga sabi doon na, sabi sa Bible, we are the light and the salt of this world. Bakit ka? Ang salt kasi ang nagbibigay ng preservation. Ibig sabihin, ang asin ang nagbibigay ng pagpapatagal para hindi masira, hindi mawasak ang isang pagkain, ang isang bagay. Ganon din po sa buhay po natin. Kapag naintindihan po natin yung grace ni Lord, yung biyaya ni Lord sa buhay po natin, yung preservation nandoon sa atin. We are preserved by God. Kaya nga po, pag sinabi natin save, hindi lamang to isang aspeto ng buhay po natin. Hindi lamang to spiritually. Kundi sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, tayo po ay niligtas ng Panginoon. Di ba? We are saved because of the grace of God. At ito po ay regalo ng Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos
ang pabor ng Diyos ay regalo ng Diyos sa atin. Di ba? Meron ba nagregalo sa atin na hiningi mo yung regalo? Di ba? Lahat ng regalo, kusang loob. And therefore, kapag ang Diyos ay nagbigay, ito po yung regalo niya sa atin. Ito po ay binigay niya sa atin. Dapat po natin pahalagahan. Di ba? Dapat po natin itong ingatan. Dapat po natin itong sinupin. Dapat po natin mahalin yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Yung favor ni Lord sa buhay po natin. Di ba? Hindi nawawala ang kaligtasan sa atin. Kasi ginawa na ng Diyos yung kaligtasan. Ang ginawa ng Diyos ay hindi po pwedeng baguhin ng kahit na sinong tao. Tandaan po natin yan. Kahit na sinong tao ay hindi po pwedeng baguhin ang gawa ng Diyos. Kasi ginawa na ng Diyos ang kaligtasan. Namatay na sa Jesus sa krus. Nabuhos na ang kanyang dugo sa krus. Nabayubay na ang kanyang laman sa krus. Ibig sabihin, nagawa na ng Diyos ang kaligtasan. At hindi na ito pwedeng baguhin ng kahit na ano at kahit na sino. Di ba? Ang problema, ang tao ang lumalayo at umaalis sa kaligtasan. Ang umaalis sa biyaya ni Lord. Ang umaalis sa grace ni Lord. Hindi ang biyaya ni Lord ang nawawala, kundi ang tao ang nawawala sa biyaya ng Diyos. Sa favor ni Lord. Di ba? Kaya nga po, pag regalo, ibig sabihin, ito po ay mahalaga. Ito po ay dapat gamitin. Ito po ay dapat natin sinupin. Anuman bagay na hindi mo pinahalagahan, kahit na ito'y regalo, mababaliwala. Nakuha niyo po ibig kong sabihin. Di ba? Kahit na ito'y regalo, kapag ito'y hindi mo pinahalagahan, ito ay nababaliwala. Bakit? Kasi nga binaliwala mo eh. Hindi dahil sa yung nagbigay ay nagagalit sa iyo, kundi ikaw mismo hindi mo pinahalagahan yung ibinigay sa iyo. 'Di ba? Yung ibinigay sa iyo. Dapat maunawaan natin tong bagay na 'to. Kasi dito umiikot ang buhay po natin. Dito umiikot ang Kristiyanong pamumuhay po natin sa biyaya ni Lord. 'Di ba? Na kapag ibinigay sa iyo yung grace ni Lord, dapat mo tong pahalagahan, dapat mo tong sinupin, dapat mo itong gamitin sa buhay mo. At dapat kang manatili sa biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kapag hindi mo ito ginamit, hindi ka nanatili dito, nasa iyo ang problema, hindi sa nagbigay. Diba? Walang problema sa Diyos. Ang problema ay nasa atin. Diba? Lagi natin tandaan, walang problema sa Diyos. Ang Diyos ginawa niya na lahat para sa atin. Ang dapat natin gawin natin yung parte natin. Pahalagahan natin, sinupin natin, talagang i-inculcate natin sa puso at isipan natin that we are saved because of the grace of God. Diba? Because of the grace of God. Kung babasa natin ng Titus chapter 2, verse 11 hanggang 12. Sa English muna. Tinagalog na pala. Tagalog na tayo magbasa. Sige po. Babasahin ko po sa inyo. Titus chapter 2, verse 11, sabi doon, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sino po ang tinutukoy dito? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sino pong tinutukoy dito? Lakasan po natin. Sino po? Sino po? Sino po? Yun, di ba? Dapat maliwanag po sa atin, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, si Jesus. Kayo po mismo nagsabi yan, si Jesus ang tinutukoy po dito. Di ba? Ibig sabihin, si Jesus ang biyaya ng Diyos sa atin. And verse 12, basahin po natin verse 12. Na nagtuturo sa atin. Sige po, sandali. Since gusto niyo pong basahin, basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan
at ang makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyan panahon. Mga kapatid, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo. Tandaan po natin, ang liwanag sa Bible ay nagtuturo na itakwil ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. Kaya kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, kapag ikaw ay namumuhay sa makamundong pagnanasa, ibig sabihin wala ka sa biyaya ni Lord. Kasi ang biyaya ni Lord ay nagtuturo sa atin para tayo ay itakwil ang lahat ng kasamaan. Itakwil lahat ng pagnanasa ng mundong ito. Kaya nga sabi nila, ang hirap maging Kristiyano kasi maraming bawal. Bakit maraming bawal? Kasi nga ayaw itakwil ang kasamaan at ayaw alisin ang makamundong pagnanasa. Walang bawal po sa atin. Ang bawal sa atin ay ang manatili sa kasalanan. Ang bawal sa atin ay manatili sa makamundong pagnanasa. Dahil tayo po ay namumuhay na malaya. Tandaan po natin, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, kapag ikaw ay namumuhay sa makamundong pagnanasa, ikaw ay bilanggo. Wala ka sa biyaya ng Lord. Diba? Ikaw ay bilanggo. Bilanggo ng kasalanan, bilanggo ng problema, bilanggo ng kalungkutan, bilanggo ng kahirapan, bilanggo ng mga bagay ng mundong ito. Bakit? Kasi nga wala ka sa biyaya ng Lord. Yun po ang sabi ng Bible. Hindi ko ito sinasabi sa inyo. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Hindi ako nagsabi nito. Kaya wag po kayong magalit sa akin. Di ba? Huwag kayong tumingin sa akin, Pastor, mabigat yung salita mo na yan Pastor, medyo matigas din yung salita mo na yan. Parang may pinaparinggan ka. Wala po akong pinariringgan, mga kapatid. Ang sinasabi ko, kung ano ang salita ng Diyos. Ang biyaya ni Lord ang nagtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. At sabi po doon, tayo ay dapat mamuhay na may katinuan. Di ba? Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin para tayo mamuhay sa katinuan. Hindi matino kapag ikaw ay dala-dalawa ang boyfriend mo, dala-dalawa ang girlfriend mo. Matino ba yun? Hindi matino na kapag ikaw ay namumblema sa pera, kung sino-sino nilapitan mo, at lahat ng tao inuutangan mo, matino ba yun? Di ba? Kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga problemang mabigat, ang gagawin mo ay sisisihin mo ang Diyos, Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong matinding problema? Hindi, bakit mo ako ginaganito, Panginoon? Katinuan ba yun? Mga kapatid, mga minamahal, ang biyaya ni Lord ang nagbibigay sa atin ng katinuan. Di ba? Kapag ikaw nasa biyaya ni Lord, nasa grace ni Lord, matino kang mag-isip. Hindi ka mag-iisip ng kung ano-anong bagay na makakasira ng tao at ng pangalan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kapag ikaw nasa biyaya ni Lord, matino kang mag-isip. Pangalawa, sabi doon, matuwid. Di ba? Pakibalik. Matuwid. Magiging matuwid tayo. Di ba? Ibig sabihin, matino kang mag-isip, magiging matuwid ka. Righteous sa English. Kaya nga tayo bilang mga anak ng Diyos, kaya nga tayo namumuhay sa biyaya ni Lord dahil tayo ay matuwid. Kapag ikaw ay matuwid, ikaw ay namumuhay sa biyaya ni Lord. Di ba? Kasi sabi nila, kapag ikaw daw ay sumusunod sa kautusan, ikaw ay matuwid. Kapag ikaw ay gumagawa ng mga ganito, ikaw ay matuwid. Kapag ikaw ay gumagawa ng mga ganyan, ikaw ay matuwid. Ang nagbibigay sa atin ng katuwiran ay ang biyaya ng Diyos. The grace of God. Kapag nasa iyo ang biyaya ni Lord, mamumuhay ka ng matuwid. Di ba? Hindi baluktot, hindi liko, kundi matuwid. Di ba? Matuwid ang pag-iisip, matuwid ang pananalita, matuwid ang pamumuhay, matuwid ang lahat ng bagay sa buhay mo.
Bakit? You are under the grace of God. Diba? Pangatlo, sabi doon, banal. Diba? Punahin din nyo to, mga kapatid. Una, katinuan. Pangalawa, katwiran. Pangatlo, kabanalan. Kaya, ang biyaya ng Diyos ay magdadala sa atin to the higher level. Nakuha po natin. Bakit? Una, katinuan. Magiging matino ka. Pangalawa, magiging righteous ka. At ang pinakahuli na dapat mangyari sa buhay mo, maging banal ka. Kung ikaw, sa sarili mo, alam mo, nasa katinuan ka pa lang at wala ka pa sa righteousness, dapat mag-level up ka. Kung ikaw sa sarili mo, nasa righteousness ka na, nasa katinuan ka na, nasa righteousness ka na, dapat mag-level up ka pa. Dapat mapunta ka sa kabanalan. Bakit? Kasi yun ang salita ng Panginoon eh. Mapunta tayo sa kabanalan. Diba? Sa kabanalan. Kaya nga sabi nila, gusto kong bumait pero di ko magawa. Diba? Sabi ng awitin. Talagang hindi mo magagawa. Kahit anong gawin mong pagpapakabait, pagpapakabuti, kahit anong gawin mong mga bagay na kung saan on your own effort, hindi mo magagawang magpakabuti. Hindi mo magagawang tumino, hindi mo magagawang mamuhay sa katwiran, hindi mo magagawang mamuhay sa kabanalan, not unless you are under the grace of God. Diba? Kung ikaw ay nasa biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos ang magdadala sa iyo to level up. Diba? Na hindi ka mananatiling nasa katinuan lang. Tama ito, pastor. Matino naman ako mag-isip eh. Hanggang dito lang ako. Pupunta ka sa righteousness. Diba? Hindi lang ako matino, kailangan matuwid ako. At hindi lamang ako matuwid, kundi dapat ako ay banal. Diba? At ang sabi po doon, sa kasalukuyan panahon. Mga kapatid, yung binabasa po natin ay APTAG, ang Biblia Tagalog 2001. Basahin niyo sa ibang translation ng Bible, ganun pa rin yan. Diba? Sabi doon, sa kasalukuyan panahon. Ang sabi ba dyan, sa nakalipas na panahon? Ang sabi ba dyan, sa kinabukasan? Ang sabi dyan, sa kasalukuyan panahon. Ibig sabihin, ngayon mismo, naranasan mo ang biyaya ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng grace ni Lord, dapat ngayong ka mamuhay na may katinuan, katwiran, at kabanalan. Diba? Sa kasalukuyan panahon. Diba? Sa kasalukuyang panahon. Hindi sinabi sa nakaraan panahon. Tandaan po natin, basta pag binasa mo ang Bible, wala siyang pakialam sa past mo. Binasa ko na po ang Bible. 2 times ko na po nabasa ang Bible. Pag pinag-aaral mo ang Biblia, walang pakialam ang salita ng Panginoon sa nakaraan mo. Sa nakaraan natin. May pakialam ang Diyos sa kinabukasan mo at sa kasalukuyan mo. Pero sa nakaraan natin, wala siyang pakialam. Tapos na yun eh. Diba? Tapos na yun. At punahin ninyo, lahat ng utos ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng mga binibitawan salita ng Panginoon, lahat yan ay magagamit natin sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Wala sa nakaraan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo dapat mamuhay sa ating pong nakaraan. Yung ating pong nakaraan tapos na. Tapos na lahat yun. Maganda man yan o pangit. Wala na tayong magagawa doon. Nandoon na yun. Diba? Ang sabi ng Biblia, sa kasalukuyan panahon. Gamitin natin ang biyaya ng Diyos sa kasalukuyan panahon. Sa panahon ngayon. Diba? Ngayon ang dapat natin gamitin ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Sapagkat pag ginamit mo to ngayon, malaking epekto to sa kinabukasan mo para bukas. Diba? Para bukas. Kaya nga po, masarap mag-aral ng salita ng Panginoon. Masarap na talagang niliniin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi
nandoon yung biyaya ng Panginoon sa atin. Nandoon yung grace ng Lord sa atin. Diba? Yun po, unang-una, we are saved by the grace of God. We are saved by the grace. We are saved by the grace of God. The grace of God brings salvation. Diba? Yun yung unang punto. The grace of God brings salvation. Pangalawa, the grace of God built us to His service. The grace of God built us to His service. Ibalik po natin sa English, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pakibalik lang po. Punahin po ninyo. Babasahin ko po sa inyong dahan-dahan ha. For by grace, you have been saved through faith, and not that of yourself, it is the gift of God. For by grace, you have been saved. Personal. Nakuha po natin. Personal po siya. Sabi doon, for by grace, you have been saved through faith. Personal. You. Kung sino nagbabasa nito, you have been saved. Punahin natin sa verse 10. Verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Sa verse 8, singular. You, for by grace, you have been saved. Sa verse 10, iba na. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Dalawang beses binanggit yung word na we. We. Tayo. Ang biyaya ng Diyos ay personal. Tandaan po natin yan. Personal ang biyaya ng Diyos sa atin. Tayo po iniligtas ng Panginoon, personal. Pero, ang paggamit nito ay plural. Iniligtas ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon. Lahat tayo iniligtas ng Panginoon. Pero hindi nangangulugan nito na porke tayo ay personal na iniligtas ng Panginoon, hindi, tayo po kikilos ng personal na lang. Ibig sabihin, tayo po ay dapat magsama-sama. Kaya nga yung pangalawang punto, sabi doon, yung pangalawang punto, balik mo tayo sa pangalawang punto, for by grace, the grace of God built us to His service. Built us to His service. Ang biyaya ng Diyos ang nagdadala sa atin para tayo ay maglingkod sa Kanya. Ang kaligtasan po ay personal. Pero ang paglilingkod ay sama-sama. Tandaan po natin yan. Ang kaligtasan po ay personal, pero ang paglilingkod po ay sama-sama. Bakit ito nasabi? Kasi walang maglilingkod na ikaw lang mag-isa. Hindi mo kakayanin. Ang laki ng gawain ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. At hindi nakakayanin ng isang tao na gawin yung pinagagawa ng Diyos. Every one of us has a part in the kingdom of God. Every one of us has a part in the kingdom of God. At kailangan natin maintindihan that the grace of God built us to His service. Para po tayo ay maglingkod sa Kanya. Diba? Para po tayo ay talagang magamit niya. Kaya nga po, ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay isahan. Pero tayo ay nagsasama-sama. Bakit tayo nagsasama-sama? Because we are built for His service. Di ba? Kaya nga sabi doon, walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. At totoo po yun. Biblical po yun. Bakit? Kasi kailangan natin ng bawat isa para maipalaganap yung totoong biyaya ng Diyos. The grace of God sa buhay po natin. Diba? Build us up. Ito yun, alam nyo yung biyaya ng Diyos, ito po yung nagpapatibay po sa atin. Nagpapatatag po sa atin. Yung biyaya ng Diyos sa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng tinatawag na compass para tayo ay magkaroon ng direksyon sa buhay po dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, the grace of God built us to His service. Diba?
Ngayon, kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, natural, wala kang biyaya ni Lord. Bakit? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, kasama nun yung biyaya ni Lord, yung grace ni Lord. Pag huminto ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, mawawala ka sa biyaya ni Lord. Proven na po yan, mga kapatid. Lahat ng huminto sa gawain ng Panginoon, lahat ng huminto sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng tumalikod sa Panginoon, nawala sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nga, we are built for His service. Diba? Para maglingkod. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Hindi lamang ako, hindi lamang yung mga tumatay dito sa harapan, hindi lamang sila pastor, hindi lamang, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod. In the service. Diba? In the service. At yung biyaya ni Lord, yun ang dapat natin gamitin sa buhay po natin. The grace of God. The grace of God. Mga kapatid, mga minamahal, sa tagal ko po sa pananampalataya sa Panginoon, marami na nangyari sa buhay ko, marami nang nangyari na bagay sa buhay ko. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, kapag tayo po ay hindi nanatili sa biyaya ng Diyos, tayo po ay mawawala sa kalooban ng Diyos. Marami na ako nakitang tao na hindi nanatili sa biyaya ng Diyos at sila'y nawala sa kalooban ng Diyos. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo kasi ito po yung topic natin. Ito yung pinag-uusapan po natin, the grace of God. Yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya para hindi po tayo mawala, para po tayo manatili sa biyaya ng Panginoon, manatili po tayo sa Kanya at sa Kanyang salita.